Pansin ko dun sa ating video ng Graham Bar na marami po talaga ang may kagustuhan o gustong magnegosyo ng ating Graham Bar. Papaano kung wala tayong electric hand mixer? Yan yung kadalasang itinatanong sa akin sa mga gustong gumawa ng Graham Bar. Kaya dito sa ating video, ituturo ko sa inyo yung technique ng paggamit ng ating wire whisk. Tignan nga natin kung effective. Welcome to Minang's Kitchen! So para sa ating flavor ng Graham Bar, mangga yung ating gagamitin ngayon. Very classic. The usual, hiwain nyo yung laman ng mangga natin ng pa-cubes at yung kadalasan na ginagawa ko, ini-scrape ko yung laman na natitira dun sa ating buto at isinasama ko yan dun sa ating mixture. Pero ito optional lang. Dun sa ating huling video, ang ginamit natin creme densada. But this time, ang gagamitin natin all-purpose cream at saka condensed milk. Kaya yung mga gagamitin natin dapat naka-chilled na. Ilagay nyo na yan sa mga ref ninyo ng overnight. So ayan mga kaminang ha, ang gagamitin natin ay wire whisk. Kita nyo yung paglagay natin ng all-purpose cream, yung itsura niya. So ang target natin, kailangan natin ma-double yung volume ng ating cream. Napansin ko, kung ganito lang yung gagawin natin, matatagalan tayo bago madoble to. Kaya meron akong naisip na paraan. Kumuha kayo ng isang bowl na sakto dun sa pinaglalagyan natin ng cream, pagkatapos lagyan ninyo ng ice. At ipatong ninyo yung bowl na pinaglagyan natin ng cream. So ayan, ituloy na ulit natin yung ating pagwi-whisk. Naisip ko kasi maglagay ng ice dun sa ilalim para ma-maintain yung lamig ng ating cream. Para mas madali ito magkaroon ng volume habang wini-whisk natin. Ayan, dito nakikita nyo ba na parang nagtitikin na yung ating cream? Nagkakaroon na siya ng volume. Ito siguro mga 8 to 10 minutes na ako nagwi-whisk. Sige lang, dire-diretso lang ng pagwi-whisk. Ito mga nakaka 15 to 20 minutes na ako. Pero nakikita nyo naman, ayan, yung ating volume at yung ating cream ay very smooth. O di ba pwede? Yun nga lang talagang nakakangalay. At saka hahabaan mo yung pasensya mo para makuha mo yung ganitong consistency. So kapag okay na kayo sa inyong mga cream, pwede na tayo maglagay ng ating condensed milk. Dito, naglagay lang ako ng 1/4 hanggang 1/3 cup ng ating condensed milk. Ayoko kasi na masyadong matamis. So nasa sa inyo na yan yung level ng sweetness na gusto ninyo. Haluin nyo lang para ma-combine, pagkatapos ilagay na natin yung ating mga mangga. Pagkalagay nyo niyan, haluin nyo at pagkatapos pwede na tayo mag-assemble. So katulad ng dati, isasalansan lang natin yung Graham. Pero dito sa video makikita nyo na binuo ko na yung ating tray. Lagyan na natin yung ating cream mixture. Ayusin nyo lang yung mixture pagkatapos ilagay na natin sa ibabaw yung ating Graham. Tapos natin mailagay lahat yan, tatakpan na natin yung ating tray at ilalagay na natin yan sa freezer natin ng overnight bago natin yan hiwain. Ayan, ready na ang ating Graham Bar. Dun sa nakaraang video natin, nagbalot tayo ng mga iba't ibang sizes ng ating Graham Bar. Ngayon, bakit hindi natin gawing mas maliit para mas abot kaya ng mga gustong tumikim ng ating Graham Bar na nakabudget lang yung kanilang mga pera? Di ba pwede naman? Pero ang costing ay depende sa flavor na ating Graham Bar. At ito na yung aking version ng Mango Graham Bar. Sana ay may natutunan kayo at nagustuhan nyo itong ating recipe. Kaya don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. Okay, kain na!